Sa patuloy na pamamayagpag ng CSU sa iba't ibang larangan, ito'y ipinagdiwang at ipinagmalaki ni President Urduha G. Alvarado sa kanyang ulat ng tagumpay. Ito at iba pang impormasyon sa report ni Yani Alfaro. Sa 8 araw na kasiyahang handog ng Ranyag CSU 2023, damang-dama ang diwa ng Kapaskuhan, pag-asa, pagkakaisa at pagiging isang pamilya. Ang pagtatapos na ito ay ginanap sa Red Eagles Gymnasium, CSU Carig. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Board of Regents na kinabibilangan ni na Honorable Verdict Gonzales, Honorable Carmelo Villasete, Honorable Arturo Tabu, Honorable Loreto Pacay, Director Rosemary Aquino, Director Nerginia Bilguera, Director Janicio C. Ledres, Student Regent Honorable Mark Jellico Rodillas, Board of Regents Secretary Attorney Soler at Attorney Meg Salamat. Nakita rin natin sa pagtitipon si Congressman Joseph Lara at kanyang kabiyak na si Dr. Zara Lara. Faculty mula sa siyam na campuses, campus executive officers, university chaplain Father Ranhilio Aquino at ng mga university officials na pinangungunahan ni Cagayan State University President Urduha G. Alvarado. Sa pagsisimula ng kaganapan, nagbigay ng mensahe si Carig Campus Executive Officer Arthur G. Ibanez. Laman nito ang mainit na pagtanggap ng Carig Campus sa lahat ng dumalo. Sinundan naman ito ng formal na pagbubukas ng programa sa katauhan ni Dr. Jejet T. Batong, Vice President for Administration and Finance. Matapos nito ang pagbibigay mensahe ni Congressman Jojo Lara. Nagpasalamat ito sa suporta at pagkakaisang ipinakita ng CSU at bilang pasasalamat nito, inanunsyo niya ang mga kabi-kabilang proyekto para sa universidad sa susunod na mga taon, dagdag sa mga proyektong kasalukuyang ipinapatayo ngayong taon. What's in store for CSU family for next year? Next year po itong Red Eagle Gym, magiging aircon na po ito. Okay, papa-aircon po natin ito kasama po sa budget natin for next year. Of course, sa Iraga Campus, magtatayo po tayo ng gymnasium doon na bago, na aircon din yung gymnasium doon. No, sasabayan ko na. Kanina, binubulong sa akin ni Father Rani, sabi niya, dapat sa Andrews Campus. Huwag kayong mag-alala. For 2025 budget, i-aircon natin ang gymnasium po ng Andrews Campus. At next year din, sana matapos natin yung grandstand natin. Para maiwasan na po ang traffic, di ba sabi ko, we will give permanent solution to the perennial problems dito sa Tercera Distrito. And one of the problem, pagpasok mo dito sa regional center is the traffic. Kaya next year, naglaan po tayo ng pondo, paluluwagin po natin yung main road mula Maharlika Highway papasok ng Hall of Justice. Kaya yung plano natin, Sir Art, Ma'am J, na maililipat yung main entrance gate ng CSU Carig, sana matutupad natin by next year kung maluwag na yung kalsada. Binigyang diin niya ang pagkakaisa at kooperasyon ng buong pamilya ng CSU. No. Kaya natin gawin ito nang dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Cooperation and collaboration po is the key. Lahat ng ito ay kulang pa sa suportang ibinibigay nyo para matupad po ang pangarap na kaunlaran para sa Tercera Distrito. Matapos ang mensahe ni Congressman Lara, sinundan ito ng mensahe mula kay University President Alvarado. Looking back at the 7 years I stood before you as President of Cagayan State University, I see a university of empowered faculty and staff working harmoniously in a powerful synergy that has made many dreams happen. Binigyang pagkilala niya ang dedikasyon, tiyaga at sakripisyo ng bawat isa tungo sa isang maunlad at matagumpay na universidad. I would like to attribute the triumphs CSU enjoys now
to the members of the Board of Regents for their wise judgment and imprimatur, to the implementation of many programs and projects in the university. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong lakas sa aking kadalasay hinang-hina na katawan at pagkatao. Hindi po biro ang pinagdaanan ko, ngunit pilit ko pong itinayo ito sapagkat dito sa pagkatao na ito ni Urduha, ninyo inihabilin ang kinabukasan ng mahigit 30,000 kabataan at kulang-kulang na 1,000 trabahante ng mahal nating CSU. Binigyang pugay rin niya ang mga nagdaang administrasyon sa kanilang kontribusyon sa progresibong Cagayan State University. Ito na po ang huling paglathala ng aking ulat sa inyong lahat. At nais kong magpasalamat sa mga nauna sa akin sa entabladong ito. Ang mga dating Pangulo ng institusyong ito, sina Dr. Manuel Corpus, Dr. Armando Cortez, Dr. Jerry Perez, at Dr. Romeo Quilang. Iprinisenta rin ang President's Report kung saan ipinakita ang mga kagila-gilala sa mga proyekto at pagkilalang natanggap ng CSU sa makalipas na 8 taong pamumuno ni University President Alvarado. Kabilang dito ang mga national at international na parangal, mga program offered na AACUP accredited, student top-notchers, mga infrastruktura, mga external funded projects at innovation centers. Matapos nito, binigyan ng isang sorpresang parangal ng 9 na CEO kasama ang Executive Committee Mancom members at hinandugan si President Urduha ng awitin at nakakaaliw na sayaw. Kasunod nito ang pagbibigay ng plaque of recognition sa mga miyembro ng Board of Regents, retirees mula sa iba't ibang campuses at mga staffs na nagbibigay ng natatanging serbisyo sa ilang taong paglilingkod sa CSU. Samantala, sa pagpapatuloy ng aktibidad, hindi nagpahuli sa kanilang mga pakulo ang mga kalahok mula sa 9 na campuses sa pagsali sa show choir competition. Tinanghal na kampyon ang Sanchez Mira Campus at sa vlogging competition naman, nasungkit ng CSU Andrews Campus ang pagkapanalo. Isang makulay na taon para sa lahat, mga taong nakasama sa pagtuklas at pagbuo ng iba't ibang storya na siyang pundasyon ng pagkakaisa. Sa isang taong lumipas, mga alaala ay hindi kukupas. Sa ningning ng bawat bituin na magsisilbing inspirasyon sa atin. Handog ang ranyag ng pag-asa, ranyag ng pagkakaisa, at ranyag ng iisang pamilya. Yani Alfaro para sa Balitang Inyong Kaagapay.